Babasahin natin mula sa talatang 1 hanggang 3. Sapagkat, bagamat ang ating punto ay nasa talatang 3 ngayong gabi, kailangan sariwain natin sa ating mga isip yung mensahe ng Panginoon sa ating kanina. Masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikilala nito. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. At sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. O Diyos, buksan mo ang aming pangunawa sa katotohanan ng iyong salita. Nawa hindi lamang ito mag-inform sa amin, kung hindi mag-transform din sa amin, upang kami maging conforme kay Kristo, sapagkat tanging sa biyaya mo lamang kami nakapananampalataya at nakapananatili sa iyong salita. Tanging si Kristo ang aming pangitain, ang aming layunin, at ang aming motibasyon sa buhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at gawin mo kaming palaging handa sa lahat ng mga mabubuting gawa sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Ipinangaral sa atin kanina ay isang pagpapaalala na tayo ay mga anak ng Diyos. Kapag tayo nangaral ng ebanghelyo, pag tayo nag-share ng gospel, madalas natin na-emphasize sa tao pagka pinag-usapan ng buhay na walang hanggan, na ang kaligtasan ay pagka namatay sila, aakyat sila sa langit. O hindi naman kaya kapag ka sila'y sumampalataya kay Kristo, isang araw babalikan sila ni Kristo. Walang problema sa ganong klaseng mga salita sapagkat yun naman ay totoo. Meron tayong pag-asa ng buhay na walang hanggan at meron tayong pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit madalas nating nakakaligtaan sa pag-share ng gospel na ang pagtanggap kay Kristo ay nauuwi sa buhay ngayon kay Kristo. Nang sino mang sumampalatayang tunay ay pinapanahanan ng banal na Espiritu. Hindi lahat ng ating sineshare ng gospel ay diretsong mamamatay at pagkatapos di diretso kagad ang kanilang kaluluwa sa langit. Bagamat may ganoong pagkakataon, ay mabuti sana na pagkatapos mong mag-share ng gospel, ay biglang bumukas ang langit at pagkatapos kukunin na ng Panginoon yung winitnessan mo. Kasama ka. Masaklap, baka hindi ka kasama. Yan ay napakagandang pag-asa ng mga Kristiyano. Pero nakakalimutan natin sa bawat pag-share natin ng gospel, ito ay nagbibigay ng buhay sa kanila ngayon. Kaya palaging sinasabi ng mga apostoles sa mga gawa na kayo'y magsisi at sumampalataya upang inyong tanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu. Kaya't sinabi ni Apostol Pablo na ang mga sumampalataya ay tinatakan, pinanahanan, pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Kaya nga, idinidiin ko yan mga kapatid sapagkat sinabi ng binasa natin, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos.
Hindi natin kailangan pag-usapan ang mga bagay na ito kung pagkatapos mong tumanggap kay Kristo ay biglang namatay ka na at naaksidente ka. Meron tayong buhay sa kasalukuyan na ang buhay na ito ay nagpapatotoo na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Na tayo nga ay nabubuhay. Subalit hindi na tayo ang nabubuhay sa atin sapagkat may buhay tayo kay Kristo. Ang ating mga pakikipaglaban sa pananampalataya, ang paglaban sa tukso, ang ating pagsisikap na maging mahusay sa paglilingkod sa Diyos sa bawat detalye ng ating buhay ay nagpapakita ng pagkilos ng banal na Espiritu sa atin sapagkat hindi mananahimik ang banal na Espiritu hanggat hindi natin na isusuko ang buong buhay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung may mga tao na nakapagsisinungaling sa Diyos, hindi ako maniniwala na may Kristiyanong mamumuhay sa kasinungalingan sa harapan ng Diyos, samantalang ang Espiritong nananahan sa Kanya ay Espiritu ng katotohanan. Kaya idinidiin ang ating talatang binasa, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Nagpapatotoo ang dati nating buhay kung paano kapangit ang ating buhay nung malayo tayo sa Diyos. Kung paanong walang direksyon ng lahat ng ating pagsisikap o nga't kumakain tayo at umiinom sa dati nating buhay. Subalit hindi ang Diyos ang ating pangitain. Tayo ay nakikipaglaban lamang, subalit wala tayong armas sa ating pakikipaglaban. Realidad na sa atin kahit noon pa man na ang buhay ay punong-puno ng pagsubok, pero hindi kagaya ngayon na meron tayong Kristong kasama natin sa lahat ng ating pagsubok. Kahit ang taong walang Diyos ay nakikipaglaban. Subalit hindi kagaya ng mga anak ng Diyos na hindi kahubaran at pangangailangan at kawalang kasiguraduhan ng buhay na ito maghihiwalay sa kanila sa pag-ibig ng Diyos. Nangungusap ang dati nating buhay. Ang kaibahan ng dating nating buhay sa kaibahan ng buhay na tinatahak natin ngayon upang hindi lang tayo ang magmamasid sa pag-ibig ng Diyos. Upang hindi lang sasabihin sa iyo, masdan mo kung gaanong kadakila ang pag-ibig ng Diyos na ikaw ay matawag na anak ng Diyos. Kung hindi meron ding ibang mga taong makakakita, makapagmamasid, nakagaya ng ating Panginoong Jesucristo nakapako sa krus. Ibinigay niya ang kanyang huling hininga na walang paghihiganti sa mga taong gumawa na sa kanya ng masama. Subalit may pagpapatawad pa nga at pagtitiwala sa Diyos sa kanyang huling buhay ng kanyang sinabi, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at sinabi ng banal na kasulatan na siya'y nalagutan ng hininga. Kakaibang klaseng kamatayan. At nakita nung tao doon sa paanan ng krus, nakita ng senturyon ang pangyayaring yon at kanyang sinabi, tunay nga na ang taong ito ay matuwid. Tunay nga na ito ay anak ng Diyos. Masabi nawa ng mga taong nakakita sa atin na nakamasid ng pagbabagong ginagawa sa atin ng Diyos. Masabi nawa ng mga taong nakakakilala ng ating mga pangit na pamumuhay nung una, na totoo ngang merong nangyari sa atin simula nung tayo'y tumanggap kay Kristo, sapagkat yan ang katotohanan ng Ebanghelyo, na ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. At sinasabi ng banal na kasulatan na ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay nagiging bagong nilalang. Masabi nawa ng mga tao sa Espiritu ni Kristong taglay-taglay natin, totoo nga na ang taong ito ay matuwid. Totoo nga na ang pagsamba ng mga taong ito ay pinangungunahan ng Diyos sapagkat may kaayusan. Mababasa niyo yan sa unang Korinto 14 na kapag nananambahan ng mga Kristiyano at hindi sila magulo,
Ito ay nangungusap kahit sa mga bisita na nag-oobserba ng kanilang pananambahan, sa kapangyarihan ng pangangaral na pumapasok sa konsyensya ng lahat ng mga nakikinig, at sa kayusan na pinapamanas ng lahat ng mga Kristiyanong gumagamit ng espiritual na kaloob. Bawat tuhod ay luluhod at magsasabing ang Diyos nga ay totoo sa lugar na ito. Masabi nawayan na tayo nga'y mga minahal ng Diyos, sapagkat ang pagmamahal ng Diyos ay sapat para magbago ng pangitain at ng puso. Anong klaseng puso ng tao ang hindi magmamahal sa Diyos pagkatapos na maunawaan niya kung gaano kadakila ito? Meron pa bang higit sa pag-ibig ng Diyos? Maaaring ang sagot ng ating mga isip ay oo. Wala na. Wala nang hihigit sa pag-ibig ng Diyos. Pero anong sagot ng iyong puso? Marami sa inyong sumasagot sa inyong puso, meron pang higit sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ipinapakita ng ating mga gawa, mga bagay na ating pinapahalagahan. Kaya mga kapatid, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ang dati nating buhay ay nangungusap na may ginawa ang Diyos sa atin. Ngayon, tumingin ka sa hinaharap. Nangungusap din ang iyong pag-asa. Nangungusap din ang iyong pagsisikap. Titingin ng mga tao, anong napapala ng mga tao dyan sa lugar na yan? Anong napapala ng mga kabataan sa Bible Baptist Church? Meron bang binibigay doon na libreng scholarship? Anong napapala ng mga matatanda na pumupunta sa Bible Baptist Church na sa kabila ng kanilang maraming pagkakasakit ay nagpapatuloy sila sa pananampalataya? Meron bang libreng gamot doon? Salamat sa Diyos kung kayo ay nakakapagpakain sa mga matatanda at sa maliliit na mga initiative ay nakakatulong. Pero nagtatanong ang mga tao, anong napapala ninyo sa pagbababalik-balik nyo na halos buong linggo na kayo nasa inyong bahay sambahan, at ang iba sa inyo kahit napaka-busy ng schedule, tumatakas kayo sa mga trabaho ninyo para makasali lang kayo sa gawain ng Diyos. Marami sa inyo halos hindi na natutulog para sumali sa gawain ng Diyos. At meron sa inyo na nagbibigay sa higit na kailangang ibigay sapagkat masaya kayo sa paglilingkod nyo sa Diyos. Meron sa inyo na kahit marami kayong trabaho sa inyo mga eskwelahan, subalit binibigyan nyo pa rin ng panahon na kailangan tayong matuto sa salita ni Kristo. Ngayon, sasabihin ng sanlibutan, ano ang inaasahan ninyo? Sasabihin ng isip mo, inaasahan ko na isang araw si Kristo babalik. Ngayon sabihin mo sa akin, yan ba ang inaasahan ng iyong puso? Hindi mo lang yan pinaniniwalaan kung hindi iyong inaasam-asam. Hindi mo lang basta inaayunan, ginugusto mo din. Naalala ko mga bata kanina sa Midlers, at ang sabi ko sa kanila, alam nyo, si Kristo isang araw babalik at kukunin niya ang lahat ng mga sumampalataya kay Kristo. Lahat ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang pagtitiwala kay Kristo ay nagtamo ng bagong buhay sa daigdig na to. At ang sabi ng isang bata, ayoko pa po, Pastor. Kasi may laruan ba doon? May TV ba sa langit? May tablet ba sa langit? May cellphone ba sa langit? Sabi ko, wala. Pero dalangin ko sa Panginoon na sana makita nyo si Kristo na higit sa mga bagay na yan.
Alam mo, maraming hindi nakakaunawa ng kahigitan ni Kristo sa lahat ng bagay. Kaya ang ating pag-asa ay nangungusap na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Pedro, unang Pedro 3:15, na inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ang puso na sentro ng iyong pagkatao. Na sinabi ng Kawikaan, ingatan mo ang iyong puso sapagkat mula sa puso dumadaloy ang lahat ng usapin sa buhay na ito. Kung si Kristo ang naging sentro ng iyong puso, maiintindihan mo kung bakit inaasahan sa atin na dapat tayong nagbubunga ng mga bunga ni Kristo sapagkat mula sa puso ang tao nagsasalita. Sinabi ng Panginoong Jesucristo diyan na mabuting puno ay magpo-produce ng mabuting bunga. Kaya nga sinasabi sa atin mga kapatid, inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Ipinaliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng salitang banal. Ito ay dedikasyon, inihiwalay. Maraming laman ang puso mo ngayon ng mga responsibilidad. At yan ay hindi maiiwasan sapagkat ikaw ay ama, ikaw ay ina, ikaw ay asawa, ikaw ay trabahador, ikaw ay estudyante. Maraming laman ang mga puso natin. Ngayong araw na ito, aking sinabi sa Panginoon, hindi ako gagawa ng kahit anong bagay na kailangang ipasa ko bukas sa eskwelahan hanggat hindi natatapos ang araw na ito. Maraming laman ng puso mo. Ikaw lang ang nakakaalam niyan kung gaano yan ka-importante o hindi importante. Pero aariin mo si Kristo na banal sa iyong puso. Walang anumang bagay sa puso mo ang dapat papantay sa halaga ni Kristo. Dahil totoo lamang, kung magiging buhay mo si Kristo, yung mga maliliit na usapin ng buhay mo magiging tuwid, magiging maayos. Merong nagsabi, Pastor, hindi ba dapat pumupunta ang mga tao sa simbahan at nakakapakinig sila ng mga practical na bagay? Mga practical na tanong na nangangailangan ng practical na sagot. Pero bakit tuwing ikaw ay mangangaral, palagang ang ipinangangaral mo si Kristo at ang pagkamatay ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay? At sinabi ko sa kanya, kapatid, may tamang lamesa para dyan. Pumunta ka sa ibang panahon. Kung patungkol sa mga practical na bagay, papayuhan din kita. Ako'y magpapayo din sa biyaya ng Diyos. Subalit sa araw ng pananambahan, hindi ko alam ang mga pangangailangan nyo. At hindi ko alam ang mga problema nyo at mga kasalanan na ginawa nyo sa Diyos. Pero isa lang ang alam kong sagot sa lahat ng kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo ang sagot sa lahat ng kasalanan. May isang sukatan lamang kung anong ibig sabihin ng paglilingkod sa Diyos. Meron lamang isang pamantayan. Pamantayang tinatanggap ng Diyos. Isa lang. At yan na si Kristo. Kaya't hanggat ang pagsunod mo ay hindi kagaya ng pagsunod ni Kristo, hindi pa tapos ang iyong pagsisikap.
Hanggat ang pagbibigay mo ay hindi kagaya ng pagbibigay ni Kristo, marami ka pang kakailanganing awa ng Diyos. Hanggat ang dedikasyon mo sa pagpupuri at pagtupad sa kalooban ng Diyos ay hindi kagaya ng pagtupad ng ating Panginoong Hesukristo sa kalooban ng Diyos, napakarami pang aayusin sa ating mga buhay. Kung hindi si Kristo ang pamantayan, anong klaseng gawain ito ng Panginoon? Paano mo ito tatawagin Kristyanismo? Kaya't, pakabanalin ninyo si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso. Lagi kayong maging handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Nabasa niyo ba yun? Kaya, yung ating pag-asa, nangungusap tungkol sa ating pagiging anak ng Diyos. Ngayon, naiwan natin kanina sa talatang 3 at hindi natin na-expound ng mabuti. Na ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Ang katanungan, paano ginagawa ng Diyos na ang pag-asa ay nagre-resulta ng malinis na pamumuhay. Basahin nga natin yan. Unang Juan 3:3, at sino mang mayroon ng pag-asang ito sa kanya ay naglilinis ng kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Dalawang anggulo ang dapat mong tignan diyan na parehas tama, sapagkat parehas na may talatayan na suporta. Na una, yung pagtanggap natin ng pag-asang ito mula sa Diyos ay may kalakip na kabanalan sa buhay natin. Sa madaling salita, ang pag-asang ito ay nagpapabanal sa atin. Yan ang unang anggulo na dapat mong tignan. Na kung talagang ang puso mo ay umaasa sa Diyos, magre-resulta yan sa pamamagitan ng hindi matatanggihang biyaya ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay, ang banal na pamumuhay. Parang kagaya ng pananampalataya. Parang kagaya ng pananampalataya na makikita mo ang totoong pananampalataya sa pagtatagumpay nito. Pagkat sinabi ng banal na kasulatan, sino ang magtatagumpay sa sanlibutan ito kung hindi yung mga ipinanganak ng Diyos? At ito ang ating pagtatagumpay sa makatuwid bagay ang ating pananampalataya. Sa panahon ng temptasyon at pagsubok, walang ibang magpapatatag sa iyo. Hindi yung tagal mo at hindi yung talino mo at hindi yung natutunan mo ang magpapatagal sa iyo at magpe-preserve sa iyo at magpapatibay sa iyo kung totoo ang pananampalataya mo. Ngayon, yung isang anggulo na dapat nating tignan ay paghamon sa atin. Paghamon sa atin na bilang mga tumanggap ng pag-asa sa Diyos, ay responsibilidad natin ay handa ang ating sarili sa isang banal na pamumuhay. Bilang mga tao na iminulat ng Diyos ang mata sa isang napakagandang pag-asa sa hinaharap, nalaman mo na may inihandang langit para sa iyo, nalaman mo na hindi ito ang huli mong tahanan, na meron kang langit na hinihintay,
May ama ka na uuwian, at tayo mga manlalakbay lamang sa daigdig na ito, may responsibilidad ang Kristiyanong tumanggap ng pag-asa na yan sa isang malinis na pamumuhay. Dalawang anggulo. Ngayon, tignan natin mga kapatid, yung patungkol sa pag-asa na nagre-resulta ng banal na buhay. Tignan natin sa ikalawang Pedro 1:3. Sa ikalawang Pedro 1:3, ganito ang mababasa natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito'y ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. So yan yung talata. Na yung pag-asang tinanggap natin sa Diyos ay may kalakip na kapangyarihan sa banal na pamumuhay. Kaya ibinigay na sa atin ng Diyos, yung talatang 3, ibinigay na sa atin ng Diyos ang mga bagay na nauukol sa kabuhayan at kabanalan. Kay Kristo, wala na tayong kulang. Kaya umaawit tayo ng lubos sa Diyos. Sa totoo niyan, sa aklat ng Diyos, tapos na ang kwento natin. Sapagkat yan ay ibinigay na ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Na yung mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, pinaliwanag yun sa talatang 4, na yun palang pagbibigay na yun sa atin ay upang makabahagi tayo ng kabanalang mula sa Diyos. Kaya nga alam mo, pag pinag-usapan sa atin yung kabanalang bigay ng Diyos, ang pinag-uusapan natin doon buhay. Kung nakatanggap tayo ng kabanalang mula sa Diyos, makikita yun sa banal na buhay. Na yung pakikibahagi sa kabanalan ng Diyos ay napasa atin sa pamamagitan anong binigay ng Diyos. Talatang 4, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako. Ang pangako ng Diyos ay nagpapabanal. Tandaan mo, hindi lahat ng tao pinangakuan ng Diyos. Sa oras na ito, maraming tao na lumalakad sa daigdig na to na hindi para sa kanila ang langit. Maraming tao sa panahon ito, sa oras na ito, na hindi para sa kanila ang salita na inyong napapakinggan. Yanya't pinaririnig sa inyo ng Diyos ang kanyang salita. Pinauulit-ulit sa inyo ng Panginoon na may pag-asa tayo sa hinaharap upang makatakas tayo sa pagkawasak
Saan galing ang pagkawasak ng daigdig? Dahil mismo sa kanilang sariling pagnanasa. Kagaya ng walang sumisira sa bakal kundi kanyang sariling kalawang, walang sumisira sa tao. Walang ibang sumisira sa tao maliban sa kanyang sariling hangarin. Sa kanyang mga kalayawan, sa kanyang mga kalibugan. Kaya wala kang gagawin para ang tao mawasak. Hayaan mo lang siyang gawin kung anong gusto niya. Gusto niyo mga anak niyo magkaroon ng pangit na buhay, huwag niyong disiplinahin. Ganun lang kasimple. Sapagkat ang kalooban ng tao ay palaging kumukontra sa kalooban ng Diyos. Kung si Adan nga nahirapan wala pang lumipas na henerasyon doon. Sa kanyang alaala, malinaw pa ang larawan ng buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Hanggang sa kanyang mga anak, hanggang sa panahon ni Noe, hindi pa kasing sama kagaya ng panahon natin ngayon, and yet iniligpit sila ng Diyos. Isipin mo sa panahon na walang cellphone, walang internet, ang puso ng tao walang inisip kundi kasamaan. Paano ngayon may mga cellphone kayo? Diba? Anong sumisira ng buhay? Kawalan ng disiplina. Anong sumisira ng buhay? Masamang pagnanasa. Sinabi ng banal na kasulatan. Kung kaya nga ang kaparaanan ng Diyos para matakasan natin ang pagkawasak na yan, banal na buhay. Matakasan mo pag-iimbot, banal na pag-iisip, pagtitiwala sa Diyos. O otherwise, yung pag-iimbot mo ang magdadala sa iyo sa maraming kapighatian. Marami kang pagpapalang hindi mo pahawak, ginastos mo na. Marami kang opportunity na mismo ipinagpalit mo sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Pinangunahan ka ng masamang pagnanasa. Pinangunahan ka ng pera, pinangunahan ka ng damdamin mo at hindi ka nang hawak sa pangako ng Diyos. Hindi mo ba nakita na habang tayo ay nangahawak sa pangako ng Diyos, nagre-resulta ng isang maayos na pamumuhay? Sapagkat sa kanyang salita ay meron tayong liwanag na sinabi ng banal na kasulatan, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Yun ang epekto ng pangako ng Diyos. Nang narinig mo sa banal na kasulatan na ang sino mang sasampalataya sa Kanya, sino mang sasampalataya kay Kristo ay merong buhay na walang hanggan. Hindi ba nakita mo doon sa mga pangakong iyon kung gaano kahalaga si Kristo? Hindi ba nakita mo doon na walang ibang paraan para magkaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi ipagkatiwala ko ang aking buong buhay kay Kristo? At sa panghahawak ng pangako ng Diyos na yan, matapos kang sumampalataya, anong sinabi ng banal na kasulatan? Nanahan ng banal na Espiritu. Lahat yan ebidensya ng biyaya ng Diyos. Kung kaya nga, pagka binasa mo doon sa talatang 3, yung pagtanggap natin ng buhay at pagiging karapat-dapat natin sa mga pangako ng Diyos ay ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan. Ang ating pagkaalipin sa kasalanan ay walang pag-asa. Sa totoo lamang, kaya nga sinabi ni Pablo kay Timoteo, huwag kang makikipagtalo sa mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Bakit?
Dapat maging mahusay ka sa pagtuturo, maging maamo ka, maging pasensyoso ka. Baka sakali, bigyan sila ng Diyos ng pagsisisi sa ikaalam ng katotohanan. At sila ay makatakas sa silo ng dyablo. Baka sakali yung mga matang nabubulagan, dumilap. Baka sakali yung mga taong patay sa kasalanan magsipagtayo at sumunod kay Kristo. Paano mangyayari ang lahat ng iyon? Sinabi ng banal na kasulatan, ipinagkakaloob ng Diyos ang buhay at kabanalan sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan. Banal na kapangyarihan na nagpatawad sa atin. Banal na kapangyarihan na nagpasisi sa atin sa ating mga kasalanan. Banal na kapangyarihan na nagpatalikod sa atin upang makawala tayo sa ating mga Diyos-Diyosan. Banal na kapangyarihan ang nagpabago ng isip natin upang masabi natin, hindi pala dapat ako namumuhay sa kamunduhan. May saysay pala ang buhay ko at ang buhay ko pala ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Banal na kapangyarihan ang gumagawa niyan. Pangalawa, makikita mo, ibinibigay ng Diyos ang buhay na ito at nakakabahagi tayo sa mga pangakong nagpapabanal sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Nasa talatang 3 pa rin, pinagkaloob niya sa atin ang kanyang sa pamamagitan ng Kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanya. 17:3 ng John, ito ang buhay na wala hanggan, na makilala ka nila na tunay na Diyos. Pagkakilala sa Diyos. Maraming mga tao ngayon, alam mo, nangahawak sa mga pangako ng Diyos pero hindi kilala ang Diyos. Napakadaling mag-share ng verse sa Facebook pero hindi nila kilala ang Diyos. Hindi nila sinampalatayanan si Kristo. Nakikita mo na sa dami nilang relihiyon, alam din nila ang pangako ng Diyos. Subalit walang kapangyarihan sa kanila ang mga pangako ng Diyos. Dahil sa totoo lang, hindi totoo ang pagkakilala nila sa Diyos. Tito 1:16 nakasulat. Sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, subalit sa mga gawa, itinatatwa nila ang Diyos. Anong pagkakilala sa Diyos? Ito ay ang pagtanggap ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Ito ay maranasan natin ang kaligtasan, ang kapatawaran, at makita natin ang Kanyang walang katapusan pagkilos sa buhay natin. Sapagkat hindi sapat ang iyong pag-iisip para makilala mo ang Diyos sa isang upuan. Kaya nga walang Kristiyano na umi-stop sa pagkilala kay Kristo. Samantalang ang pagkilala sa Diyos ay buhay na walang hanggan. At ako ay kumbinsido na pagdating sa langit, marami pang mga bagay tungkol sa Diyos na dun ko palang malalaman. Mga sikretong bagay sa Diyos, patungkol sa pagka-Diyos ng Diyos. At kahit lumipas ang 10,000 taon sa piling ng Diyos, marami pa ring bagay na nakatago sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Walang katapusan. Kaya ang hangarin ng Kristiyano ay makilala kita at ang kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay. Hindi ba napakadakila na ipinakilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin? Sapagkat walang bisa ang pangako kung hindi yan nakadepende sa katapatan ng nangangako. Bakit ko napanghahawakan ang mga pangako ng Diyos sapagkat ang Diyos ay alam kong matapat?
Nang nangako ang Diyos kay Abraham, hindi siya nangako sa ngalan ng ibang bagay. Wala siyang ibang ginamit na collateral maliban sa kanyang sarili. Hindi na kailangan ng Diyos ng garantor kapag siya ay nangako, sapagkat ang salita niya ay sapat na. Subalit sa dalawang hindi mapapasubaliang, hindi nagbabagong bagay, samantalang imposible sa Diyos na magsinungaling, itinaya ng Diyos sa kanyang pangako kay Abraham ang integridad ng kanyang salita at ang kahihiyan ng kanyang pagka-Diyos. Kaya ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Tignan mo ang krus ni Kristo. Tignan mo kung gaano kadakila ang sakripisyong ginawa ng Diyos para sa kaligtasan ng kaluluwa mo. At ngayon, pagdududahan mo ang Diyos sa maliliit na bagay, hindi mo kilala ang Diyos na sinasampalatayanan mo. Bakit kailangan kang maging makamundo? Hindi mo mapagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos? Kung naniniwala tayo sa patutuo ng tao, lalong mas higit ang patutuo ng Diyos. Siya na hindi nagkait ng kanyang sariling anak sa atin, kung hindi ibinigay niya ang kanyang anak para sa atin, hindi niya ba kayang ibigay sa atin ang lahat ng bagay, kalakip ng kanyang anak? Meron pa bang mas importante sa Diyos maliban kay Kristo? Kayo na mga walang bilib sa salita ng Diyos, hindi niyo ba kilala si Kristo? Hindi niyo ba kilala kung gaano ka-importante sa Ama si Kristo? Pera lang hinihingi mo. Sobrang yaman ng Diyos, di niya kailangan ng pera. Ako nga'y nagbiro minsan, subalit mukhang may katotohanan, na yung ginto na pinag-aagawan sa daigdig, ispalto lang yan sa langit, sapagkat yun ang dinadaanan ng mga tao. Pero hindi tayo aakyat sa langit para sa kayamanan ng Diyos. Ano ka, mapag-imbot ka? Kaya gusto mo sa langit kasi hindi ka na magugutom doon? Yang katakawan mong papatay sa'yo. Gusto mong pumunta sa langit kasi hindi ka naluluha doon? Of course, magandang mga bagay yan. Pero alam mo ba ang kayamanan ng Diyos? Si Kristo ang kayamanan ng Diyos. Nang inibig tayo ng Diyos, wala siyang ibang binigay kung hindi yung pinaka-importante sa Kanya. Napakatakila ng kaisipan na yan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isa. Yun ang ibig sabihin ng bugtong eh. Kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya kay Kristo at sa lahat ng mga pangako ng Diyos na kalakip ni Kristo, sapagkat ang lahat ng pangako ng Diyos ay amen kay Kristo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi mo ba kilala ang iyong tagapagligtas para hindi mo mapanghawakan ng kanyang mga pangako? Hindi mo ba maintindihan kung gaano kalaking bangin ang tinalwid ng Diyos para lang maligtas ang kaluluwa mo? At ngayon kapag ikaw ay nangangailangan, iniisip mo pinababayaan ka ng Diyos? Hindi mo ba kilala ang Diyos na ang kanyang awa ay walang katapusan at mabagal ang kanyang pagkagalit, na kahit sa kanyang pagpaparusa ay marunong siyang mahabag?
Hindi mo ba naiintindihan na dinidisiplina ka ng Diyos sapagkat siya'y mapagmahal na Ama? Pinagdududahan mo ba ang mga pangako ng Diyos kasi nahihirapan ka, hindi mo kilala ng lubos ang iyong sinasampalatayanan? At dahil sa hindi mo mapanghawakan ng mga pangako ng Diyos, anong resulta? Imbis na tinatakasan natin ang pagkawasak sa daigdig na to dahil sa mga masasama nating hangarin, lalo pa tayong naibubuyo nito. Umiibig tayo sa mga bagay na hindi naman dapat nating ibigin, na nag-uuwi sa atin ng pagkakamali sa pananampalataya at pagkatuhog sa maraming kalumbayan. Hindi mo ba naisip ng Diyos? Binibigyan ka niya ng lahat ng bagay na kailangan mo para maging masaya ka. Maramot ba ang Diyos? Hindi maramot ang Diyos. Pero mabuti ang Diyos. Maaasahan mo ba ang isang mabuting Diyos na magbibigay ng ikasasama mo? Kung kayo ngang mga anak, pag humingi sa inyo ang anak ninyo ng itlog, hindi nyo bibigyan ng alakdan. Pag ang anak nyo humingi sa inyo ng tinapay, hindi nyo bibigyan ng bato. Pero meron pang mabuti pa doon. Ang mga anak nyo, pag nanghingi sa inyo ng bato, hindi nyo bibigyan ng bato. Tinapay ang ibibigay nyo. Anak, kumain ka ng maayos at huwag kang magbato. Pag humingi ang anak mo na ikakasira niya, ibibigay mo ba? Pero alam mo, marami sa atin humihingi sa Diyos ng mga bagay na alam nating ikasisira natin at nagtataka ka kung bakit hindi binibigay ng Diyos. Hindi nyo pa kilala ang Panginoon ninyo na siya ang inyong Ama? Na sinabi sa banal na kasulatan, alam niya ang inyong pangangailangan. Ngayon, tinawag niya tayo. Ang pagkatawag sa atin ng Diyos ay banal na pagkatawag para sa kanyang kaluwalhatian at kagalingan. Basahin natin sa 2 Timoteo 1:9 na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ang pagtawag ng Diyos sa atin sa banal na pamumuhay ay nagpapakita ng kanyang kaluwalhatian at kagalingan. Ngayon, anong konklusyon sa mga bagay na yan? Ang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga pangako ay nagre-resulta sa atin ng banal na pamumuhay at pagtakas sa kasiraan ng sanlibutan ito. Ngayon, mayroong isang anggulo na kailangan nating isipin. Ito ang pangalawang anggulo. Titignan mo ngayon yan sa 2 Korinto 6. Talatang 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya. Be not unequally yoked together with the unbelievers. Sapagkat anong pakikisama mayroon ng katwiran at kalikuan, anong pakikisama mayroon ng kaliwanagan sa kadiliman. At anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Satanas, Belial.
O anong bahagi mayroon ng sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? At anong pakikipag-isa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Yan ang pangako ng Panginoon. Sa ngayon, sa mata ng sanlibutan, mukhang hindi pa tayo tao ng Diyos. Pero alam natin sa puso natin, sa pagkilos ng banal na Espiritu, mga tao tayo ng Diyos. Pero tinutukoy dito ang hinaharap. Pangako ng Diyos. Talatang 17. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Pangako ng Diyos. Magiging tao ko kayo. Sa katapusan ng sanlibutang ito, siyang magtatagumpay ay tatawagin kong anak. Nakasulat yan sa Apokalipsis. Ipitan nyo mga kapatid, babalik tayo dyan. Ang talata ay 21. Talatang 7. At makikita ninyo ang pagkakaparehas ng lengguwahe. Ang sumulat ng Korinto si Apostol Pablo, ang sumulat ng Apokalipsis ay si Apostol na Juan, na sumulat din ang teksto natin kanina. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya ay magiging anak ko. Tumutukoy yan sa hinaharap. Kapag ka ipinakilala ng Diyos sa buong sangkatauhan, sino ang mga anak ng Diyos? Ngayon, tumutukoy ba yan sa kaligtasan? Oo. Basahin mo sa talatang 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Nakita niyo ang contrast. Kung kaya't ang anak ng Diyos magtatagumpay. May banal na espiritu at may pananampalataya. Ngayon, bumalik tayo sa ikalawang Korinto. Yan ay pangako ng Diyos sa lahat ng ating pagtitiis. Ang magtatagumpay, bibigyan ng korona ng buhay. Ang hindi magtatagumpay, itatapon ng Diyos sa impyerno. Ngayon, bigyan natin ng solidong talata yan. Upang mapawi ang inyong mga pag-aagam-agam, bumalik kayo sa pahayag. Pumunta naman tayo sa kabanata. Kabanata 2, ang talata ay 10. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit ng ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang kamatayan, bibigyan kita ng putong ng buhay. Sumunod na talata. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Hindi ba kaparehas ng binasa natin sa Kabanata 21 kanina? Kaparehas. Kaya nga, bumalik tayo sa Korinto. Nandun tayo sa talatang 18, ituloy natin sa sumunod na kabanata.
7:1 ng 2 Korinto. Inipitan nyo ang 2 Korinto, bumalik tayo doon. Iyamang taglay natin ang mga pangakong ito. Nakita mo yon? Taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaninang anggulo na tinignan natin, nakagaya ng ang pananampalatayang totoo ay magdudulot ng katagumpayan at magpapatuloy sa Kristiyano. Ganon din naman ang pag-asang totoo na galing sa Diyos na kakakibat ng kapanganakang muli sa pagpapawalang sala sa atin at pagpapabanal ay magresulta ng banal na pamumuhay. Yan ang unang anggulo na binasa natin kanina. Saan binasa natin? Binasa kanina yan. Sa 2 Pedro 1. Ito naman ang pangalawang anggulo. Dahil may mga pangako kang ibinigay sa iyo ng Diyos, tungkulin mo na bantayan mo ang iyong sarili sa banal na pamumuhay. Yung kaninang unang anggulo, biyaya. Itong pangalawang anggulo, pananampalataya. Responsibilidad mo na bantayan mo ang sarili mo sa kalinisan, sa paghiwalay sa karumihan ng laman at ng espiritu. Responsibilidad mo sa sarili mo na maging malago. Makikipaglaban ka sa pananampalataya. Bakit? Tumanggap ka ng mga pangako sa Diyos. Yan ang pangalawang anggulo. Hindi dapat maging passive ang ating paglago. Sapagkat pinalaya tayo ni Kristo para piliin natin ang mga mabubuting bagay na kailangan natin sa paglilingkod sa Diyos. Diba pinalaya tayo ng Panginoon? O, edi huwag ka magpaalipin. Lahat ng bagay pwede mong gawin, pero hindi lahat nakabubuti. Lahat ng bagay maaari mong gawin, malaya ka. Pero huwag mong hahayaan na alipinin ka ng kasalanan. At kapag ka pinag-usapan ng kasalanan, huwag mong iisipin na makakaisa ka sa kasalanan. Simple lang ang dahilan. Sapagkat walang malaki o maliit na kasalanan sa harapan ng Diyos. Isipin mo sa isang pagkain ng prutas, nagkasala ang buong sangkatauhan. Unfair ba ang Diyos? Hindi. Ang pagsuway ay pagsuway. Kung kaya't ipinangangaral sa atin na palagi nating seryosohin ang ating paglapit kay Kristo sa trono ng kanyang biyaya. Dahil ano bang sinabi sa huling talata ng aklat ni Judas? Siya ang makakayang mag-ingat sa atin sa pagkakahulog. Siya makakayang magharap sa atin ng walang kapintasan. Pagtitiwalaan mo yung bagay na yan, na kahit kailan hindi gugustuhin ng Diyos na malayo ka sa kanyang salita. Kahit kailan, hindi na kailangan pag-usapan pa o pagdebatehan. Kung kalooban pa ng Diyos na maging matapat ka sa pagsunod mo sa Kanya, hindi kailangan pagdebatehan yan. Hindi kailangan pagdebatehan. Kung dapat pa, na ingatan mo ang sarili mo sa mga bagay na makapaglalayo ng puso mo sa Diyos, hindi kailangan pagdebatehan. Pero sa panahon natin, maliit na bagay yan. Pero hindi pwede sa simbahang ito. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng mga dakilang pangako. Hindi ba?
Pag-ingatan ninyo ang inyong pakikisama sa mga taong walang pananampalataya. Bantayan natin ang sarili natin sa panlalamig na inihahasik nito. Tignan mo ang ating sarili kung tayo pa ba ay nagdadasal at nagpapatuloy sa ating debosyon. Alam mo, totoo niyan, hindi natin matatakasan ang mga taong walang Diyos sapagkat nasa sanlibutan tayo. Pero matatakasan mo ang impluwensya nila sa buhay mo at paglilingkod. Hindi pwedeng lalakad ka sa kalsada na hindi ka makakasalubong ng taong walang Diyos. Makakasalubong ka ng mga taong rebelde sa Diyos. Makakasalubong ka ng mga tao na nanlilibak sa Diyos. Pangiti-ngiti lang sa iyo yan, pero tinatawanan niya ang pananampalataya mo. Hindi mo sila matatakasan. Kung may tindahan ka, bibili sa iyo yun. Kung may negosyo ka, magiging kliyente mo yun. Kung kamag-anak mo yun, makakasalubong mo yun pagpasok sa banyo. Hindi mo matatakasan. Pero mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng mga makasalanan. Mapalad ang tao na hindi dumadaan sa daan o sa klase ng mga pamumuhay ng mga walang Diyos. Hindi gusto ng Diyos na may mga Kristiyano na compromiser. Alang-alang sa mabuting pakikisama, makisama ka. Pero hindi gusto ng Diyos na yung pamumuhay nila, pamumuhay mo din. Hindi ba? Hindi pwede pag-uso sa unsaved, uso din sa'yo. Hindi pwede. Na kung anong trending sa sanlibutan, ganun din ang trending sa mga utak nyo, magbago kayo ng pag-iisip upang makapaglingkod kayo ng katanggap-tanggap sa Diyos. Alam niyo ba kung bakit marami sa inyo palagi kayo sumasablay pag maglilingkod na kayo sa Panginoon? Kasi hindi nagbabago ang inyong pag-iisip. Palagi kong sinasabi, pinipilit ninyong baguhin ang inyong mga gawa, ang inyong mga sistema, pero hindi nagbabago ang inyong mga isip. Hanggang ngayon, takot pa rin kayo sa tao. Hindi kayo takot sa Diyos. Sapagkat kung takot kayo sa Diyos, sasambahin nyo siya ng totoo. Paglalaanan nyo siya ng inyong debosyon. Maaaring takot lang kayo dahil magagalit si pastor. Pangangaralan tayo ni pastor. No. May pangako sa iyo ang Diyos. Kagaya na may pangako din sa akin ng Diyos. Bawat isa sa atin, haharap tayo sa Diyos. Mapalad ang tao na ang kanyang kasiyahan ay nasa salita ng Diyos. Mapalad ang tao. Na ang kanyang meditasyon araw-gabi ay ang katuparan ng mga salita ng Diyos sa kanyang pamumuhay. Bukas magtatrabaho ako. Anong salita ng Diyos tungkol sa pagtatrabaho ko? Bukas makakasalamuha ako ng mga taong walang takot sa Panginoon. Anong dapat kong gawin ayon sa kanyang salita? Bukas ako'y mag-aaral. Ano dapat ang motibasyon ko sa pag-aaral? At siya ay magiging kagaya ng tao na nakatanim sa siping ng tubig, ng ilog, na kahit umaaraw hindi natutuyo, sapagkat masagana ang pagsipsip sa salita ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos na kapag ka naging matapat ka sa kanyang salita, hindi ka makakaranas ng tag-araw. Maraming tag-araw. Pero kung ang iyong puso ay sumisip-sip
Sa hindi nauubos na tubig at katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka matutuyot. Ang lahat ng nakapaligid sa iyo wala ng pag-asa, pero ikaw may pag-asa pa rin. Hindi yung natuwingan kang anak ng Diyos, ikaw ang unang nagpapanik. Pababayaan ba tayo ng Panginoon? Kaya pabayaan ng Panginoon. Huwag ka nang tumawag sa Kanya ng Ama kung iisipin mo na pababayaan ka Niya. Sa sanlibutan uso yan, mga ama na walang kwenta. Hindi ganyan ang prinsipyo ng Diyos. Tatayuan ng Diyos ang Kanyang pagiging Ama sa atin. Tayuan mo ang pagiging anak mo ng Diyos. At siya ay magiging kagaya ng puno, hindi malalanta ang kanyang mga dahon, at siya ay mamumunga sa takdang panahon. Mga kapatid, basahin niyo ang banal na kasulatan ninyo, ang daming pangako ng Diyos sa inyo. Na lahat yan ay matutupad dahil sa pananampalataya niyo kay Kristo. Hindi niyo kailangan bumalik sa dati niyong buhay para lang umasenso. Hindi nyo kailangan sumunod sa takbo ng sanlibutan ito para umasenso. Ang gawin ninyo, mahalin nyo ang buhay na binigay sa inyo ng Diyos ngayon. Sino mang may pag-asa kay Kristo ay nagkakaroon ng malinis na buhay. Ito ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang hindi matanggihang biyaya at ginagampanan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Palain kayo ng Panginoon.